di kailanman mananakaw nino man? Posible ba yon? Siyempre, kung ang milagro ay magaganap sa loob ng iyong puso, mangyayari lamang ito kapag sama-sama tayong magdarasal. Kaya inaanyayahan ko po kayong samahan ako tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa Divine Mercy Hour. Ano man ang iyong ginagawa at kahit nasaan ka man, ipihit mo ang iyong talapihitan sa 684 AM kHz DWJJ tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod na inihahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan at ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po ay magdadasal muna ng ating pong 3 o'clock prayer at ng ating pong Divine Mercy Chaplet. Idalangin po natin sa ating mahal na Panginoon ang lahat po ng ating mga kahilingan, mga intensyon sa mga oras na ito. Simulan po natin ang ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life, load up our souls, and the ocean of mercy, open up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of the Divine Mercy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world.
For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po isang napakainit at napakagandang hapon, mga minamahal na kapatid. At narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po'y babati na sa ating pong mga minamahal na kapatid, lalo tigit kila Sister Lita Martinez, kila Sister LB Paglinawan, at kila Sister Emma Del Rosario, at sa lahat po ng mga kasapi ng Divine Mercy Crusade, lalo tigit kay Sister Chu Rivera. At ganoon din kay Daddy Elvin, kay Mami Ruby, kay Nanay Maria, at kay Ate Weng, at lahat po ng kamag-anak po natin ay binabati po natin. At ganoon din ang ating pong mga kasamahan, mga guro at kawani ng Nueva Ecija High School ay ating pong binabati, at lahat po ng mga lingkod simbahan sa ating pong katedral, at ganun din sa dambana ng Ina ng Laging Saklolo, at ganun din ang ating mga kaparian. Sa buong diocese ng Cabanatuan ay ating pong binabati sa hapon na ito. So ngayon nga mga minamahal na kapatid, ang tema po natin ngayon, napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayong pong hapon na ito, ngayong araw na ito, 15 linggo sa karaniwang panahon. Ito po ay nakatuon, nakafocus sa Good Samaritan. Napakaganda pong ibinahagi sa atin ng Panginoon na story
no ng Good Samaritan o yung mabuting Samaritano. Yun po yung pagninilayan po natin mamaya, no, sa ating pong gospel, sa ating ebanghelyo ngayong hapon na ito. At ganun pa man, tayo po muna ay magpo-focus o mag-aaral tungkol po sa corporal and spiritual works of mercy. Kasi po ito po ay nakatuon at nakaayon sa tema ng ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito. No? So, ano po ba yung pong corporal and spiritual works of mercy? Kailangan po may maintindihan po natin at malaman po natin ano-ano po ba ito, yung pong mga dapat nating matutunan sa ating pong Panginoon, ang divine mercy. Unang-una po, ang corporal works of mercy po ay ginagawa upang maligtas tayo, no, sa mga kapahamakan at sa kagalingan din at kapapatawad ng ating mga kaluluwa. Yun po yung pangako kung gagawin po natin ang corporal and spiritual works of mercy. No? Ito po yung mga halimbawa ng corporal and spiritual works of mercy. Unang-una po, sa corporal works of mercy po muna tayo. Pagkatapos po nun ay paliliwanag naman po natin ang spiritual works of mercy. So sa corporal works of mercy, ito po ang binabanggit, no? Sabi, unang-una po dito ay feed the hungry. Pakainin ang mga nagugutom. Ito po ay ayon sa ating ebanghelyo, no? Feed the hungry. Yan, pakainin ang mga nagugutom. So yan po ay isa sa napakagandang gawain po natin bilang mga Kristiyanong Katoliko, na pakainin po yung mga nagugutom. So marami kaparaanan na kung paano po natin pakakainin yung mga nagugutom, no? Kahit na wala po tayong sapat na kakayahan, wala po tayong pinansyal na kakayahan, ay makatutulong po tayo sa pagpapakain sa mga nagugutom, no? Maaring mag-organize po tayo ng mga organisasyon o mga samahan, or mag-donate sa mga may kakayahan at tumulong, no, tayo makiisa, no. Hindi naman po kailangan tayo ang magsimula, kung hindi po pwede rin pong tumulong lang tayo, no, sa mga charitable institutions na may feeding program at saka nagbibigay po ng kalinga sa mga nagugutom, no, nating mga kapatid, no. Hindi lang naman po pagkain yung pong hinihingi po dito sa Feed the Hungry, kung hindi yung pagtulong po natin, pagbibigay ng talento, ng panahon, ng oras, sa pakikinig sa mga hinanaing ng ating pong mga kababayan at sa mga kapwa nating tao na gusto pong dumulog sa atin o makausap natin, makapanayam natin. So yun po ay isa sa isang halimbawa ng Feed the Hungry, no? Dahil sa kanila pong hindi lang naman mo, sabi ko nga, hindi naman pagkain lang ang pwede natin ipakain sa mga tao, dahil hindi lang po puro pagkain ito, kung hindi yung mga salita ng Diyos, gutom sila sa mga salita ng Diyos, gutom sila sa oras, gutom sila sa panahon na sila'y makausap, no? Yun po yung isa sa mga halimbawa nitong Feed the Hungry. Ikalawa, give drink to the thirsty, o painumin ang mga nauuhaw. Ayan. So kung pinakain, syempre kailangan ay painumin, no? So, give drink to the thirsty. Sabi nga po ng Panginoon, kapag daw tayo ay nagbigay ng isang basong tubig man lamang sa kanyang mga alagad, ay parang siya na ang ating pinainom o kinalinga, no? So, yun po pwede po nating kahit na wala tayong sala tayo sa buhay, wala po tayong pera na pangbigay din katulad po ng Feed the Hungry, kung ikaw ay may isang basong tubig man lamang, ibig sabihin, mapainom mo yung mga naglilingkod, mapatid-uhaw mo yung mga nauuhaw, mga kapwa mo,
ay malaking bagay po sa kanila yon. Pangatlo ay give alms to the poor. Ayan, magbigay daw po tayo ng kalinga, ng tulong pinansyal sa mga mahihirap. Ayan, so yan po ay napakahalaga na ginagawa po nating mga Katolikong Kristiyano, no? Ayan, give alms to the poor. Maging charitable daw po tayo, no? Ikaapat po ay shelter the homeless. Ayan, shelter the homeless. Yun daw pong mga tao na walang matirahan, patuluyin. Oo. Kasi kung minsan nagdududa tayo doon sa mga tao, naku, baka naman ako'y pag nakawan nito, pag tinulungan ko. Di po ba? Ganun tayo kung minsan no? Tamang duda. Kaya hindi tayo tumutulong no? Kaya lang po, atas po ng Panginoon na tayo ay tumulong. Kaya nga may mga ahensya din tayo ng mga pamahalaan na tumutulong at kumakalinga sa mga taong walang matuluyan at matirhan. At kaya nga may mga pabahay din ng gobyerno. Yan, tumutugon din po sila sa Corporal Works of Mercy. Hindi po ba? May mga pabahay, libreng pabahay, sa mga walang bubong, no? Walang masisilungan na mga tao. Ano pa po? Visit the sick. Ayan, kapag daw po tayo ay pumupunta sa mga ospital, sa mga bahay na mga may karamdaman, mga kapatid nating kakilala o mga kaibigan o mga kapamilya, ay nababawasan yung pong kabigatan ng kanilang dinadala dahil sa kanilang mga karamdaman. Kaya napakahalaga na tayo po ay pumupunta, dumadalaw sa mga may sakit, no, nating mga kapatid, mga kapwa na kasi yun pong pagpresensya lang natin no, sa pagdalaw sa mga may sakit sa ospital, sa bahay o kung nasaan man yung mga may sakit na nakaratay, lalo na yung mga may edad na, no, yung mga matatanda, ay malaking tulong po na nabibigyan natin sila ng oras at panahon. Nadadamayan po natin sila sa kanilang mga hinanaing, mga karamdaman, no, na ating pong binibigay sa kanila yung ating oras, no, sa minsan po pinagpe-pray over pa po yung mga may karamdaman, lalo na kung nagdadala po tayo ng pari sa kanila para sila i-anoint, no, anointing of the sick, para mapagaling yung kanilang mga karamdaman. So napakahalaga po noon na dumadalaw po tayo sa mga may sakit nating kapwa. Yan po ay isa sa halimbawa ng Corporal Works of Mercy, no? At syempre, ayan, visit the imprisoned. Ayan, sa mga piitan, no? So kung dinadalaw po natin yung mga nakapiit, no, yung mga nasa preso, nasa bilangguan, ay parang ang Panginoon na rin daw yung ating dinadalaw. Yan po ay nasa Biblia, no? Nasa Biblia po yan, na nasa salita ng Diyos po yan, na kapag ka dinalaw mo ang isa sa maliliit na ito, ay parang siya na rin ang ating dinalaw o ginawa ng kabutihan, di ba? Yan po ay nasa Bible. At panghuli, sa Corporal Works of Mercy ay bury the dead. Ayan. So, ilibing ang mga namayapa na yumao nating mga kapwa, no? Bury the dead. At hindi lang po bury the dead yung pong condolence, pakikiramay natin sa mga namatayan. Kaya nga tayo mga Pilipino, tradisyon na po natin yan, kapag kami namamatay, ay tumupunta po tayo sa mga burol, no? At nakikipaglibing tayo sa kanila. Kasi yung pakikiramay po natin, sabi ko nga, katulad po dun sa may karamdaman nating dinalaw, ganun din po yan, naiibsan yung kanilang pasanin na kabigatan sa kanilang buhay. Kaya po napakahalaga nitong mga Corporal Works of Mercy. Ulitin po natin, ano-ano po ba ito? Feed the hungry, pakainin ang mga nagugutom, give drink to the thirsty, magbigay ng inumin sa mga nauuhaw, give alms to the poor. Ayan, magbigay, maging generous sa mga mahihirap at nangangailangan nating mga kapatid.
shelter the homeless, no? Patuloyin at bigyang bubong o pabahay yung ating po mga kapatid na walang masilungan, no? So, patuloyin sa ating mga tahanan, no? Or tulungan po silang maihatid sa mga pabahay, sa mga gobyerno, sa DSWD o kung saan mang ahensya ng pamahalaan natin sila po pwedeng matulungan upang hindi sila magpalaboy-laboy sa lansangan, no? Visit the sick. Yan. Tayo ay bumisita sa mga may karamdaman. Yan. Sa ospital man, sa bahay man, kailangan tayo ay pumupunta upang sila ay madalaw. Ayan. Siyempre, visit the imprisoned. Ayan, yung mga nasa bilangguan ay atin daw pong dalawin, puntahan at kumustahin. At siyempre, bury the dead. Ano? Makipaglibing, makipagdalamhati sa mga pamilya ng mga namayapa na ating mahal sa buhay or sa mga neighbor natin, yung mga kakilala natin, mga kaibigan natin na namatayan. So makidalamhati dun sa mga kapatid natin. Pumunta sa mga burol, dumalaw, ipagdasal yung mga kaluluwa ng mga yumao nating mga mahal sa buhay o mga kaibigan. So ano naman po yung spiritual works of mercy na po pwede rin po natin. Kanina po, corporal works of mercy yung ating ipinaliwanag. Ngayon naman po ay spiritual works of mercy. Una po ay instruct the ignorant. Ayan. Turuan daw po yung mga walang kamalayan. No? Turuan yung mga ignoranting mga tao at magturo ng mga salita ng Diyos. Turuan ng tama na gawi yung pong mga tao, no? Instruct the ignorant. Napakahalaga po nito. Bilang guro, yan po ay isang tungkulin po namin na magturo, no? Magturo, lalo na sa mga bata, lalo na din sa mga kinakailangan turuan, no? At bigyan inspirasyon yung pong ating mga nangangailangang turuan, no? Lalo na yung mga walang kaalaman, no? Napakaganda ng programa po na ito. Ito'y nagagamit po natin to instruct the ignorant, no? Ibig sabihin yung pong mga kapatid natin na nakikinig, nanonood sa atin ngayon, spiritual works of mercy na rin po itong ginagawa po natin na nagbibigay po tayo ng oras, ng panahon, kahit isang oras man lamang sa isang linggo, ay nag-aaral tayong pare-parehas, ano? Kaya isa po ito sa ating pong ginagawa bilang spiritual works of mercy. Yan. Pangalawa ay counsel the doubtful, no? Magyan daw po natin ng oras, ng payo, yung pong nahihirapan sa kanilang buhay, yung mga nagdududa, no? Yung mga nagdududa kung may Diyos ba talaga, no? Nagdududa sa mga hindi na makayanan yung kanilang mga problema, mga nagdududa, yung mga hindi po mapalagay sa kanilang buhay, wala pong mahingahan ng kanila pong mga problema, ayan, no, i-counsel daw po natin. Ibig sabihin po, bigyan natin ng advice yung pong mga tao na mahihirapan sa kanilang mga problema. Bigyan po natin ng kagaanan sa pamagitan ng counseling, ano, at magbigay payo sa kanila. Ayan. Ano pa? Yung pong isa ay admonish the sinner. Ayan. Patawarin yung mga nagkakasala. Ayan. Forgive the injuries. Ano ba yan? Patawarin din. No? Yung mga may mga karamdaman, may mga sakit, may pighati na nararamdaman sa kanila pong buhay. No, bigyan kagaanan po itong mga ito, mga taong nasasaktan natin at nakasakit po tayo. Comfort the sorrowful. Ayan, bigyan po natin ng comfort yung pong mga nabibigatan sa kanilang buhay. Pagaanin natin yung kanilang dinadala. Ayan. Yung bear wrongs patiently. Ayan. So pray for the living and the dead. Ayan, napakahalaga po na, ano? To pray for the living and the dead. Spiritual works of mercy po yun. Kaya kung kayo po'y nakikisama sa pananalangin sa mga yumao,
ay napakahalaga po noon, lalo na ipagpapamisa sa kanila, yung pong mga yumao nating mahal sa buhay. So yun po yung isa sa mga example ng ating pong corporal and spiritual works of mercy. So ulitin po natin, ang corporal works of mercy ay feed the hungry, give drink to the thirsty, give alms to the poor, shelter the homeless, visit the sick, visit the imprisoned, bury the dead. At ang spiritual works of mercy naman po ay instruct the ignorant, counsel the doubtful, admonish the sinner, forgive injuries, comfort the sorrowful, bear wrongs patiently, and pray for the living and the dead. So ipanalangin ang ating mga nabubuhay at mga nangamatay na mga yumao, no, at mga kapwa. No, tayo pong lahat ay dapat nagdadalanginan sa isa't isa bilang mga alagad ni Jesus. So yun po ang napakaganda pong pag-aaral natin upang tukuyin ba? Kasi lagi natin nababanggit dito sa programa natin yung corporal works and spiritual works of mercy. So yun po yung mga halimbawa, mga concrete example ng mga ito, no? Corporal and spiritual works of mercy, kung saan ito po'y magiging susi natin upang tayo makapasok sa kaharian ng langit, upang tayo ay yakapin ng Panginoon kapag tayo ay talagang mapasa Kanya na, no, sa katapusan ng ating pong buhay. Kaya dapat ito po yung ating mga ginagawa. Ito po ay ayon din sa Biblia. Nasa banal na kasulatan, nasa Ebanghelyo po ito, na talagang dapat nating isagawa upang tayo po'y maligtas. At po tayo ay makapiling ang Diyos kapag tayo ay pumanaw na sa buhay na ito. Ano? Yung pong mga bagay na ito, pag naisagawa po natin 100%, talagang kakalingain po tayo ng Panginoon. Papapasukin po tayo sa Kanyang kaharian. Dahil nga po, sabi nga po niya, kapag ka ginawa mo ang mga bagay na ito, lalo na sa mga maliliit kong mga kapatid, ay sa akin mo na ito ginawa. No, yan po ay nasa Ebanghelyo, no? Yung corporal works and spiritual works of mercy. Kaya napakaganda po na isagawa po natin ito. At sa ating pong pagbabalik, mga minamahal na kapatid, ay dadako na po tayo sa ating pong pagpapahayag ng mabuting balita. Makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ito po ang DWWJ sa East 84.